Kamusta? Ako po si JE at maraming salamat sa pagbisita muli sa aking video. Ngayon nga ipag-uusapan natin ang pagtutuos ng ating bida na si Saitama at ng number 2 na hero ng Hero Association na si Tatsumaki. Ang labang ito ay nag-uumpisa pa lamang sa manga pero nangyari na at natapos na sa webcomic ng kwento. Sa mga di pamilyar, ang webcomic ng One Punch Man ay nilikha ng orihinal na may akda ng istorya na si One at isinalin papuntang manga ni Yosuke Murata upang mas pagandahin ang pagkakaguhit. Bale, ang mga detalye at ang karamihan sa mahalagang parte ng istorya ay nagmula sa webcomic, katulad ng laban nila Saitama at Tatsumaki. Nagumpisa ang laban ng dalawang pambihirang karakter na ito noong muntikan ng malagay sa panganib ang buhay ng kapatid ni Tatsumaki na si Fubuki. Matatandaan na sa chapter 177 ng manga, ating natunghayan ng isang esper mula sa Tsukuyomi na nagawang makapaglagay ng lason sa katawan ni Fubuki. Ang lasong ito ay naisilid sa loob ng kapsulang mabubuksan sa pamamagitan ng psychic abilities. Nagalit si Tatsumaki sa mga miyembro ng Blizzard Group sapagkat ang traidor na naglagay ng kapsulang may lason ay ang bagong miyembro ng samahan. Kaya noong natalo ni Tatsumaki ang lalaking esper at maalis ang lason sa katawan ni Fubuki, pinagsisigawan ni Tatsumaki ang mga miyembro ng grupo ng kanyang kapatid. Tinawag niya ang mga itong mahihina, pabigat at mga mangmang, at dahil ang kapabayaan nila ang kamuntikan na maging rason sa pagkamatay ni Fubuki, ninais ni Tatsumaki na bigyan ng malupit na kapurasahan ng bawat miyembro ng Blizzard Group upang umalis na ang mga ito sa grupo ng kusa at hindi na makapagtrabaho bilang mga hero. Hindi makapalag ang nangihinang si Fubuki kaya hindi niya mapigilan ang nakakatandang kapatid. Noong akmang sasaktan ni Tatsumaki ang mga miyembro ng Fubuki Group, saktong dumating si Saitama. Hinawakan niya ang braso ni Tatsumaki at pinigilan niya ang babae sa masama nitong plano. Nangyari ang mga ito sa chapter 177 ng manga at halos kapareho ng eksaktong nangyari sa webcomic. Matapos hawakan ni Saitama si Tatsumaki, inutusan siya ng babaeng bumitaw. Pero iginit ni Saitama na sumusobra na si Tatsumaki para sa isang hindi pagkakaintindihang magkapatid. Binalaan muli ng babaeng hero ang ating bida at inutusang bitawan siya. Subalit, sinabi ni Saitama na inuutusan niya rin si Tatsumaki na tumigil na sa pagbibigay ng kapurasahan kay Fubuki. Ginamit ni Tatsumaki ang kanyang kapangyarihan upang patalsikin si Saitama at ihampas sa pader. Kaso, nanatiling nakatayo ang ating kalbong bida habang hawak si Tatsumaki. Natandaan ni Saitama na ang psychic powers na pinatama sa kanya ay ang parehong kapangyarihang nagpatalsik noon kay Genos. Mula sa sinabi ni Saitama, naalala na rin ni Tatsumaki ang ating bida bilang ang kalbong kasama ni Demon Cyborg noong napabagsak nila ang spaceship ni Boros. Inakala ng babaeng hero na miyembro rin si Saitama ng Blizzard Group, pero itinanggi ito ng ating bida. Kaya tinawag na lamang siya ni Tatsumaki bilang kaibigan ni Fubuki na kailangan din mawala sapagkat hindi na kailangan magkaroon ng kaibigan ng kanyang kapatid. Pinatigil ni Saitama ang babaeng hero sa gagawin. Sinabi niya dito na hindi rin siya kaibigan ni Fubuki o kagrupo nito, sapagkat magkakilala lamang sila at wala silang kahit na anong relasyon. Medyo nasaktan si Fubuki sa sinabi ni Saitama, pero wala tayong masyadong pakialam doon kaya babalik tayo sa sagutan ng dalawang malakas na hero. Nagtaka si Tatsumaki kung bakit ang isa lamang hamak na kakilala ni Fubuki ay nangingialam sa away nilang magkapatid. Sinagot siya ni Saitama sa pagsasabi na nag-umpisa ang lahat ng ito dahil sinira ni Tatsumaki ang dating apartment niya kasama ang kanyang mga gamit. Matatandaan na sa chapter 134, matapos pilipitin ni Tatsumaki ang katawan ni Saiko sa Orochi, kasama ring bumaloktot ang buong Z-City kung nasaan ang apartment ni Saitama. Hindi pinakinggan ni Tatsumaki ang tanong at ginamit niya muli ang kanyang psychic powers upang iumpog ang kalbo nating bida sa pader. Sa pagkakataong ito, tumama si Saitama sa dingding ng silid, ngunit hindi niya pa rin inaalis ang pagkakahawak niya kay Tatsumaki. Sinubukang pigilan ni Fubuki ang paglalaban ng dalawa, kaya kinausap siya ng kanyang nakakatandang kapatid na parang tinuturuan siya sa tamang paggamit ng kapangyarihan. Ayon kay Tatsumaki, ang bawat tao ay may enerhiyang dumadaloy sa kanilang katawan. At kapag kinontrol nila ang enerhiyang ito, pwede nilang paslangin ang isang nilalang katulad ng gagawin niya kay Saitama. Itinuro ni Tatsumaki ang kanyang hintuturo sa kalaban. Nagresulta ito para mabalutan ng malakas na psychic powers ang katawan ng ating bida at manginig ito dahil sa matinding puwersa. Nasopresa si Saitama at nagtaka siya sa kakaibang sensasyong nararamdaman. Ang eksenang ito ay may pagkakahalin tulad sa pagharap ni Saitama kay Garyugan Shoop, ang alien na nagtataglay din ng psychic abilities.
Matapos makita na walang epekto ang kanyang kapangyarihan kay Saitama, nagtaka si Tatsumaki sapagkat imposibleng makayanan ng isang nilalang ang kanyang lakas. Pinapanood lamang ni Fubuki ang kaganapan, pero naiintindihan niya kung bakit kaya ni Saitama ang paglabanan ang malakas na kapangyarihan ng kapatid, bilang nasaksihan na niya ang kayang gawin ng kaibigan. Este ng kanyang kakilala. Sinabi ni Tatsumaki na tama na ang paglalaro at sa huling pagkakataon, inutusan niya si Saitama na bitawan siya. Sumagot ang ating bida na gagawin niya lamang yun kapag tumigil na rin si Tatsumaki sa binabalak nitong masama. Pinaliwanag ni Saitama na walang karapatan ng babae na pigilan ng kahit na sino na makipagkaibigan kahit kapatid niya pa ito. Tinawag ni Saitama na brat si Tatsumaki at sinabi dito na hindi makakaalis ng kahit na sino sa pagkakahawak niya dahil ganito kalakas sa mga kakilala ni Fubuki. Nagalit ng lubusan ng babaeng hero sa katigasan ng kalbong ulo ni Saitama, kaya nagpakawala siya ng pambihirang puwersa na nagwasak sa buong silid. Dahil sa sigurado ang ating bida na masisira ang buong gusali pag di sila umalis, inutusan ni Saitama si Fubuki na bantayan ng mga taong nasa palapag dahil pupunta sila sa malayo ni Tatsumaki. Niyakap ng mahigpit ni Saitama si Tatsumaki at tumalon siya palabas ng headquarters. Naglakbay ang dalawa sa kalangitan at bumagsak sa lupa hindi kalayuan sa headquarters. Tinawag ni Tatsumaki na manyakit si Saitama dahil sa pagyakap nito sa kanya. Pinabibitaw niya ito pero mukhang mas nasarapan ang ating bida sa pagyakap sa maliit na katawan ni Tatsumaki, lalo pat nagtataglay ito ng mga malalakit bilugang muscles na lalong nagpapainit kay Saitama para makipaglaban. Sinubukan ni Tatsumaki na magpaikot-ikot sa ere, ihampas si Saitama sa lupa at ihambalos ang mas tumigas na ulo nito sa sahig. Kaso hindi talaga siya binitawan ni Saitama. Inakusahan ni Tatsumaki na may gusto ang ating bida sa kanya, pero itinanggi ito ni Saitama at sinabi na kapag binitawan niya ang babae, tatakasan lamang siya nito. Lubhang nagalit si Tatsumaki dahil kahit kailan hindi siya tumatakas sa mga nilalang na mas mahina sa kanya. Napagtanto ni Saitama na may punto ang babae, kaya sa wakas, binitawan na niya si Tatsumaki. Matapos maghiwalay ang kamay ng dalawa, pinitik ni Tatsumaki sa noo si Saitama at tumalsik ito dahil sa malakas na psychic powers ng babae. Sunod nito, pinalutang ng babae ang mga bato sa kanyang paligid at pinaikot niya ito sa ere para lumikha ng buhawing gawa sa mga bato. Ang lakas ng abilidad na ito ang dahilan kung bakit may alias si Tatsumaki na Tornado of Terror. Ginamit niya ang buhawi upang pagbabatuhin si Saitama, kaso iniiwasan lamang ito ng walang hirap ng ating bida. Sa pag-aaway ng dalawa, na-detect ng Hero Association ng malakas na pagyanig na nililikha ni Tatsumaki. Nagdesisyon silang magpadala ng mga hero sa lugar, subalit wala silang matawagan na tutulong sa kanila. Nagpatuloy sa pagtutuos ang dalawang hero, naglabas muli ng malakas na psychic power sa Tatsumaki at nagawa niyang mapatalsik ng napakalayo si Saitama. Samantala, habang nag-aaway ang dalawa, ang A-class hero na si Feather ay binubugbog ng Iron Fist gang sa NCT. Pero noong nalaman ni Feather na wala nang hawak na hostage ang kalabang grupo, nagdesisyon siyang turuan ng mga ito ng leksyon. Tumayo siya, hinanda niya ang kanyang armas at pumorma para tapusin ang leader ng grupo na si Big Iron. Subalit, sa hindi inaasahang pangyayari, bumagsak si Saitama sa likod ni Feather na naging dahilan para mawalan ito ng malay. Humingi ng tawad si Saitama sa nangyari at sinabing si Tatsumaki ang may kasalanan ng lahat at ang babae ang dapat singilin ng grupo sa mga nasira sa lugar. Nagalit si Big Iron at inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na atakihin si Tatsumaki at Saitama. Pero noong sinuntok ng leader ng grupo ang ating bida, ginantihan siya nito ng isa ring suntok na agad na nagpatalsik sa kanya. Nagulat ng buong Iron Fist gang sa sinapit ng kanilang boss. Nainis si Tatsumaki sa pagmumukha ng grupo kaya pinatumba niya ang mga ito ng sabay-sabay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nagtuos muli sila ni Saitama at bumulusok ang dalawa sa ere. Habang nangyayari ito, ang H-City naman ay inaatake din ng isang dragon level monster na may pangalang Needlepoint Mouse. Sinira na nito ang malaking bahagi ng syudad at pumaslang na ng maraming tao. Buti na lamang at papunta na ang S-class hero na si Metalbat sa lugar. Mabilis na tumakbo ang lalaki dala-dala ang kanyang baseball bat. Noong nakarating sa lokasyon ng halimaw, tinawag ni Metalbat ang atensyon nito para paslangin. Subalit bago pa man ito makalapit sa kanya, nabutas ang ulo at lumuwa ang mata ng halimaw matapos tumama ni Saitama at ni Tatsumaki sa katawan nito. Dismayadong umalis si Metalbat sa lugar at hinayaan niya na lamang ang dalawa niyang kapwa hero na maglaban. Nagpatuloy sa pagkatalo sila Saitama at Tatsumaki sa taas ng gusali.
Sinabi ng ating bida na marami ng gusaling nasira ang babaeng hero kaya kailangan nilang bumalik kung saan sila nanggaling dahil hindi matao doon. Pumayag si Tatsumaki pero habang hinahanap ni Saitama ang direksyon ng kanilang pinanggalingan, biglang hinawakan ni Tatsumaki ang ulo ng kalaban at isinubsob ito sa lupa. Walang reaksyon si Saitama kaya tinanong niya na lang kung nakakasama ba sa anit niya ang ginagawa nila. Habang lumilipad pabalik sa ACT, nakita ni Tatsumaki na may sumusunod sa kanila. Ang taong ito ay si Speed o Sound Sonic. Galit pa rin ito kay Saitama kaya pinagbabato niya ng mga explosive shuriken ng ating bida at si Tatsumaki. Pero gamit ang kanyang psychic powers, ibinalik lamang ng babaeng hero ang mga shuriken sa ninja. Iniwasan ito ni Sonic gamit ang kanyang bilis. Subalit sa pag-ilag, nakaapak siya ng tayo ng aso kaya siya nawala sa balanse. Nagresulta para masabugan siya ng sarili niyang mga sandata. Sumigaw ng malakas si Sonic at nadagdagan na ulit ang kanyang galit kay Saitama. Nagpatuloy si Tatsumaki sa pagsubsob sa mukha ng ating bida sa lupa hanggang sa makabalik na sila sa ACT kung saan walang mga gusali. Sinabi ni Saitama na ibigay na ni Tatsumaki ang lahat ng kanyang makakaya. Ginawa ito ng babae. Pinatalsik niya si Saitama, pinagahampas ng sangkaterbang bato at binalibag rin gamit ng kanyang psychic powers, subalit hindi man lamang ito ininda ng ating bida. Dahil walang talabang kanyang mga pag-atake, inisip na Tatsumaki na paliparin si Saitama patungong kalawakan para tanggalin ito ng hininga. Hindi niya alam na ilang beses nang napunta ang ating bida sa kalawakan para makipaglaban. Nung akmang papatalsikin na ni Tatsumaki si Saitama, naramdaman niyang parang napakabigat ng kalaban, kaya napalutang niya lamang ito ng hindi kataasan. Animoy nag-i-enjoy pa si Saitama dahil naranasan niya na ganun pala kapag nakakalipad ka. Napatigil si Tatsumaki sa kinakatayuan at hindi niya napigilang ubuhin. Itinago ng babae ang kanyang kamay na may marka ng mga dugong nagmula sa kanyang bibig para hindi ito mapansin ni Saitama. Tinanong ni Tatsumaki ang katunggali kung bakit ayaw nitong umatake. Sinabi ni Saitama na hindi ito ang maglulutas sa problema nila, kaya hinahayaan niya na lang si Tatsumaki sa gusto nitong gawin hanggang ito ay mapagod. Nainsulto ang number 2 hero dahil sa pagkakaintindi niya, minamaliit siya ni Saitama. Naglabas muli ng malakas na puwersa si Tatsumaki pero dulot ng sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan, bumuka muli ang sugat na tinamo niya sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng Monster Association. Napuno ng dugo ang kanyang mukha, bagay na ipinag-alala ni Saitama kaya sinabi niya sa babae na siya ka na lamang sila magtuos kapag tuluyan ng magaling ito mula sa kanyang mga pinsala. Sumang-ayon si Tatsumaki, pinunasan niya ang dugo ng kanyang mukha at tinanong ang pangalan ng kalaban. Nagpakilala ng maayos si Saitama kaya nginitan siya ni Tatsumaki at sinabi nito na magkita na lamang sila sa susunod na pagkakataon. Pinabukan ng babaeng hero ang lupang tinutuntungan ni Saitama at dahil hindi nakakalipad, nahulog ang lalaki sa malaking butas. Isinara muli ni Tatsumaki ang butas. Sinabi niyang sigurado siya na hindi mamamatay si Saitama sa pagkahulog. Ngunit, kailangan niya makasigurado na hindi makita ni Fubuki na nagawa ni Saitama matapatan ang kanyang kapangyarihan. Sa puntong ito, tumigil na sa paglalaban ng dalawa. Pero may mga bagay tayong dapat bigyan diin sa paghaharap ni Saitama at Tatsumaki. Hindi pa talaga seryoso ang dalawang hero sa paggamit ng kanilang kakayahan. Si Saitama dahil ayaw niyang patulan ng babaeng hero at si Tatsumaki naman ay nangihina pa kaya lalong wala siyang tsansang manalo sa ating bida. Higit sa lahat, dapat din nating alalahanin na nag-umpisa ang napakalaking gulo na ito sapagkat gusto lamang malaman ni Saitama ang dahilan sa pagkasira ng apartment niya. Hindi pa natin masasabi kung may magaganap ang laban sa pagitan ni Saitama at Tatsumaki. Pero kung mangyari man ito, siguradong mas magiging maaksyon ang ikalawang duelo ng dalawang pinakamalakas na hero. Ito po ang aking paliwanag sa laban nila Saitama at Tatsumaki. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!